Magandang hapon po. Magandang araw rin. Ano po yung pangalan nila? Linda. Herlinda po. Gusto niyo pong magpa-massage therapy para mapagaan po ang karamdaman ninyo. Yung bigat na naramdaman niyo sa katawan, kahit paano po mababas-bawasan po. Magkaroon kayo ng ginhawa kahit paano po. Gusto niyo po? Sige po. Puro dyan. Pwede yan siling pandin eh. Tumagilid po kayo, tumagilid. Dito. Yan lang po. Nagalawin natin yung central nervous system. Sobrang tigas talaga. Sino po nag-aalaga po dito? Sino nag-aalaga dito? Wala nagmamassage dito, nene. Hindi yung nagpapakain po. Yung nag-asikaso. Yan, sino daw nagpapakain sa kanya? Yung nag-asikaso. Yung nagpapakain sa kanya, sino daw? Araw-araw po. Si ining ko kami. Kayo. Ito po, tuturuan ko po kayo kung anong ang ipapakain po sa kanya para makatulong po na lalong gumaan ang kanyang naramdaman. Tigas ng ano niya, litid. Yung mga litid niya matigas. Hindi ako prepared. Dito kayo, ano? Kasi magpapaliwanag to ng ano. Kasi kailangan po yung pagkain. Yung kakainin niya dapat maibigay sa kanya para makatulong po na lalong gumaan yung naramdaman niya. Mabuti ito nakakapagsalita. Ilang taon na po kayong ganito? 67. 67. Hindi, yung nagganito kayo, hindi na kayo makatayo. Kailan pa yan, nene? Noong October man lang po yan. Anong October? Opo. Pasma to yung sakit niya. Pasma to. Dapat maibabad sa may tubig yung paa niyan. Kaso hindi siya makaupo, hindi siya makaupo. Nakaupo po. Nakakaupo siya. Ibababad po yung paa niya, dapat malalayan po. Ano to, pasma to. Sad. Hindi niya na itutuwid yung paa niya. Naitutuwid niya. Naitutuwid po. Ayun. Ang ipakain niyo po dito, may kamuti ba kayo or saging na saba, yung green ang balat? Wala po, bibilhin. Ayun. Yun ang dapat ipakain sa kanya sa luya po. Yung ilaga niyo po yung luya. Ay, yung iniinom po. Sa labat. Yung maanghang po. Opo. Yun ang ipapainom niyo sa kanya sa umaga. Ang ipapakain niyo sa umaga, kamuti or saging na saba, yung green ang balat. Yung green pa ang balat. Ilalaga po yun. At ipapakain sa kanya. Tapos sa tanghali po, magulay kayo. Ang ilagay nyo sa gulay, kahit anong klaseng gulay po, basta't gulay, ang ilagay nyo sa gulay, ilaga nyo lang po. Ang ilagay nyo sa gulay, bawang sibuyas, saka asin lang. Yun lang po ilagay nyo sa gulay, saka pakainin nyo rin ng kanin. Pagdating naman po sa gabi o sa hapon, ang ipakain nyo naman sa kanya, saging or kamote, sa kaluya, yung ipainom mo sa kanya. Yun lang po, araw-araw po yun. Tapos itong paa niya, kung pwede niyo pong ibabad sa may na tubig, kung kaya niya naman umupo, alalayan niyo lang po. Ituturo ko po sa inyo mamaya kung paano ang pagbabad. Huwag niyo pong painumin ito ng malamig na tubig. Opo. Yung tama lang na tubig ang ipainumin sa kanya.
Nagbibintilador ba to? Hindi. Pagkatapos nito, huwag magbintilador. Malamig naman dito pagdating ng gabi, no? Hindi naman to Hindi po siya nagkiklipan kasi nahihilo daw po siya. Mataas ang acid niya eh, kaya nahihilo siya. Dito lang yung ginagalaw ang nahihilo, dito nagagalaw yan. Meron ba siyang ininom ng medicine? Mamaya po pag-usapan natin. Itong ginagalaw ko po, central nervous system ito. Ito po yung sumasakit sa katawan niya, tumigas po ito. Itong central nervous system, nakakonect po ito sa lahat ng katawan niya. Kaya sa anong parting katawan, connected to. Ito yung pinaka-main ng nervous system, kaya tinawag siya na central nervous system. Kasi ito po ang pinaka-main. Ito po matatagpuan natin sa ilalim po ng spinal cord. Ito, central nervous system ito. Matigas ang central nervous system niya. Ayan, matigas yan, oh. Matigas siya. Kaya hindi maiwasan na minsan nahihilo siya, minsan nahirapan sa huminga. Dahil sa pagtigas po ng central nervous system niya. Ngayon, para gumaan ang paghinga niya, mawala yung pagkahilo niya, dito lang po gagalawin yan. Para mabawas-bawasan po yung pagtigas. Kasi habang ginagalaw po ito, lumalambot po ito. Kailangan yung gagalawin mo, yung nervous system po talaga. Ito, yung tawag nito para spinal po ito. Pagitan ng spinal cord. Ayan o. Sa gilid na, ano ba, spinal cord yan, dito lang sa gilid. Ang galaw. Ano po ba yung pagkain niya? Ano lang po? Tanghali lang po? Hindi. Magkakanin? O, sa tanghali lang. Sa umaga, kamote or saging na saba. Sa Umaga tsaka gabi, gabi po. kamote po. Opo. Tapos, bago siya matulog, ibabad muna yung paa niya sa may na tubig. Ituturo ko po sa inyo mamaya kung paano ang paggawa. Kasi nakakaupo naman siya eh. Kasi kaya ito po nahihilo, tumataas ang acid niya. Tumatapang. Kaya pagka tumapang ang acid niya, tumitigas to. Hindi ito tumitigas. Kaya nahirapan sa huminga. Kasi pag ito tumigas ito, andun yung maranasan niya na mahirapan sa huminga o nahihilo siya. Kapag tumigas dito. Kailangan manatiling malambot ito. Yan o. Matigas. Kaya nahirapan sa huminga. So at kapahin mo yung spinal cord dito sa pagitan nito, andito siya. Yan o. Yan at matigas siya o. Yan, matigas. Ito ang dahilan kung bakit siya nahihilo o nahirapan huminga. Ito yan o. Yan. Kasi ang dahilan niya, mataas ang acid. Mataas ang acid sa katawan niya. Ang katawan natin may acid yan pero tumatapang. Pag tumapang, yun, tumitigas ang nervous system or litid. Tumitigas siya. Kailangan palambutin sa pamamagitan ng paggalaw. Gagalawin niya para lumambot. Pag lumambot na yan, okay na yan. Ang pakiramdam niya, magaan na yan. Ito kasi, pag tumigas ito, ang pakiramdam ng may katawan nito, nahirapan sa huminga. Parang kumakapos ang ano niya, paghinga o nahihilo siya. At sobrang sakit ito. Masakit ito. Buti nga nakapagsalita to. Yung pinuntahan namin kanina, hirap sa magsalita eh. Na-stroke yun, na-stroke. 40 years old pa lang yun siya. Stroke. Pero binigyan ko siya kanina ng ano, para lumuwag ang pakiramdam niya. Tinerapi ko rin yan. Minasas therapy ko. So, babalikan pa rin yan namin. After, ang balik namin dito after 4 days. Pagkatapos ng 4 na araw, babalik po kami dito. Para ulitin natin yung therapy, yung massage therapy. Ang tawag po dito kasi massage therapy. Pinalalambot ang mga matitigas na litid sa kanyang katawan. Ito ang dahilan kung bakit
Hindi sa makagalaw kasi nga matigas ang mga litid niya. Kailangan Hindi po siya ng- pwede paliguan bukas. Pwede. Pwede po. Pwede sa paliguan kasi itong ginagawa ko 8 hours after. After ng 8 hours, pwede na sa maligo. Anong pangalan ni nanay? Erlinda siya. Erlinda Cha. Ilang taon na siya? 63. 63 years old. Malakas pa yan. So, hindi pa ba ito na pa-therapy magmula nung na-stroke siya? Nakapaterapy na yan nung February ata. Ilang times? Isa. One time lang? Magkano yung binayad niyo? 400. 400. Ano ibang mga ginalaw niya? Ano yung mga explanation niya? About dito? Wala About man this- po ako dito. Wala ka. Wala ka. Nasa school po ako. Kasi hindi naman tuugat yung ano niya eh. Litid po. Litid to. Litid yung tumigas. Yan o. Litid o. Hindi tuugat. So, yung one time na pag-therapy kay nanay, ano yung nakita niyo na pagbabago sa kanya? Wala naman. Wala man. Pero nagbayad kayo ng 400. Ngayon, itong pagpapatherapy ninyo dito, 800. Okay? 800. Pero salita lang yun. Sabi lang yun na 800. Free. Libre yan. Pag sa kalingap, walang bayad. Lingap nga eh. Kalingap. Pag lingap, walang bayad yan. Libre yan. Kalingap ka din po. Opo. Bali, galing ako kay Kuya Bal Santos, Matubang. Tanong ka kung may tanong ka. Sa ulam. Tanong po kayo mga kung pagkain. mga dapat yung ulam. itanong. Kayo po, baka may naramdaman kayo, itanong niyo sa akin, baka may maitulong ako sa naramdaman ninyo. Sakit sa puso, kuya. Abot sa puso. Joke lang. Joke one lang po. Baka may naramdaman kayo na matagal nyo nang naramdaman na hindi pa rin naalis, baka matulungan natin. Baka maalis na sa pagkakataon na ito. Yung sa mga, ano, kuya, paliwanag mo kagad yung sa mga ulam. Ayun na, yun nga, yung kakainin niya, pwedeng sariwang isda. Pero karne, bawal sa kanya muna yung karne. Bawal sa kanya yung, ang bawal sa kanya, bitsin, ginisa mix, magic sarap, tuyo, patis, suka, mantika, sitsiriya, soft drinks, alak, saka lahat ng mga preservatives na nabibili natin sa department store yan. May mga chemical kasi yan. Ang bawal sa kanya, chemical po. Yung may mga chemical, bawal muna sa kanya. Ngayon, pag naka-recover na siya, pag nag-normal na yung katawan niya, naglalakad na siya, normal na yung kilos niya, pwede na sa ulit kumain ng mga preservatives. Pero sa pagkakataon na ito, hindi muna kasi for recovery pa siya. Ngayon, pag naka-recover na siya, kahit anong kakainin niya, pwede na. Kasi wala na sa sakit eh. Nakakatayo na siya, nakakapag-trabaho na siya, okay na yun. Pero sa pagkakataon na ito, sa kalagayan niya ganito, hindi pa muna natin siya pwedeng pababayaan kung kahit anong pagkain, pwede, hindi. Kailangan, sundin muna natin yung kailangan ng katawan niya para siya makarecover. Mga ice cream po. Bawal po yan. Bawal po. Bawal yung ice cream, bawal yung cake, mga preservatives kasi yan. Lahat ng mga preservatives, bawal. Mga synthetic na pagkain, bawal. Ano yung hindi synthetic? Kamote, saging, yung mga magkakapatid niyan eh. Mais, mga mani, nilalaga, yun. Tapos ang ulam niya talaga, puro laga lang. Oh. Bawal yung gisa kasi bawal nga sa kanya mantika. Bawal din yung gata sa kanya. Bawal man pala ng gata, Ate Mami. Bawal sa kanyang gata. Sa ngayon lang. Parang laga-laga lang. O, laga-laga lang. Sa ngayon lang yun. Habang nagre-recover pa siya. Pero pag naayos na lahat, wala na siyang problema, pwede na lahat. Siling panahon mo tita plus. Hindi man pwede. Oh, hindi man pwede. Ito lang yung problema sa kanya, nanigas yung mga litid niya. Pati yan, tigas litid yan. May halong pasma to eh. Sa ano po yan? Sa paa po nagmula. Hindi. Kaya nag-ano siya. Ang pinagmunatagan nito pagtaas ng acid sa katawan niya. Tumaas ang acid niya kaya sinumpong siya. Inatake siya kasi stroke po, di ba? Stroke. Sabi daw po kasi dun sa sa ospital. Dahil din po daw sa diabetes.
Ang diabetes, ang high blood, pagtaas ng acid yan. Ah. Isa lang ang pinagmulan yan. Kasi itong pagtigas niya, ang pinagmulan talaga yan, pagtaas ng acid. Kung ano lang mga kinakain. Kahit kayo, umiwas din kayo sa yung mga nagpapataas ng acid, soft drinks. Yan, papataas ng acid yan. Kasi, ang panahon kasi natin ngayon, more on chemical. Kaya huwag tayo basta-basta, kaya natin yan. Kain ng Ano din kain. yan, pero wag. Hanggat maaari kung maiwasan natin, iwasan na natin. Paminsan-minsan lang. Pero kung May okasyon. oo, Pwede. okay yun. Pero kung minaramdaman na talaga, iwas-iwas kayo. Ang kakain nyo talaga, mga natural muna. Kasi ang kailangan nito kasi, kaya nakaganito siya, hindi na nakapasok sa kanya yung mga natural. Ano ba yung mga natural? Yung mga kamote, saging na saba, mga gulay. Yun ang natural. Kasi ang mineral nito bagsak. Pagka ganito na yung tao, hindi na makakilos, bagsak ang mineral niyan. Saan ba nakukuha ang mineral? Doon sa mga gulay, mga kamote, mga saging. Yung mga natural na pagkain, doon nakukuha yung mineral. Hindi kailangan ditong vitamins kasi ang vitamins may chemical yan. Ang kailangan talaga sa kanya mineral. Kasi ang mineral kasi, yan ang kailangan talaga ng katawan. Kasi ang lumalang nito, siya ang naglalang din ng mga mineral, di ba? Yung mga tanim natin, yun, siya naglalang nun. Nung panahon ni Eva at Adan, ano ba ang kinakain nila? Di ba sa halamanan ng Eden? Ano ba yung mga nasa halamanan ng Eden? Puro mga natural yun mga kamote, Prutas. mga saging, mga dahon-dahon, di ba? Yun ang kailangan natin. Kaya nga pag dumating ka sa ganitong punto na hindi ka na makakilos, hanapin mo na yung mga natural. Kasi yun ang lunas talaga, natural. Ano? Kahit saan ka umikot, kahit sa buong mundo, maghanap ka ng nag-offer ng kapag ka manggagamot, ganito na. Wala kang maririnig na ang kainin mo natural, wala. Totoo yun, di ba? Totoo Oo. naman po yun. Sa akin yun lang maririnig yun. Ang karamihan, yung gamot daw. Mga narinig ko. Kasi kung yung iniinom niya na medicine, kung lunas talaga sa naramdaman niya, hindi yun magaganito. Pag-aralan nyo lang po. Nung nagkaganito na siya, may nagsabi ba sa inyo na ang kainin niya pala niya, natural. Kasi bagsak kami nila. Wala man nagsabi Wala niyan. nagsabi po. Saka yung paliwanag ko po, yung litid, wala pa kayo narinig na litid. Wala pa. Litid sa Tagalog yan, pero sa English, nervous system. Ang ano po, ang sakit talaga ng tao pagka may pain, hindi po yan ugat, wala sa ugat yan. Kundi sa nervous system po. Kasi ang ugat, napalooban ng nervous system yan. Bago mo magalaw ang ugat, nervous system muna. Kaya hindi po sa ugat ang problema nito, kundi nervous system. Ang nervous system ay tumitigas yan at lumalambot din. Kapag tumigas ang nervous system, hindi mo maigalaw ang katawan mo. Kasi tumigas yun. Matigas nga eh. Diba kapag ginalaw mo yung katawan niya, matigas. Oo. Kaya nga di sa makakilos kasi matigas eh. Matigas yan. Tigas talaga. Kaya paano ang solusyon niyan? Palalambutin mo. Pag lumambot na yan, makakilos na siya. Makabalik na sa dati. Yun ang ginagawa ko. Ganun. Kaya ginaganyan ko siya kasi pinalalambot ko. Yan talaga ang dapat gawin. Tapos susundan natin sa pagkain na natural. Kaya magkakasama yan sila. Kasi itong ginagawa ko, once, after 4 days, babalikan ko siya. 4 days yan. After 4 days, babalikan ko siya. Pero ang mahalaga sa kanyang pagkain, everyday. Everyday yung kakainin niya. Kaya malaking tulong din po yun. Kasi- dapat po? Mudto lang siya maganing kanin. Mudto. Tanghali lang po. O, tanghali, gulay siya, gulay. Paano muna ng sabaw. Pahigupin mo na maraming sabaw kasi ando doon na yung mineral nun sa sabaw. Ano yun saan galing yung sabaw na anong gulay po? Kahit anong klaseng gulay. Pwede yun? O, masat sariwa. Mga gulay, Yung sariwa. talbos kamote, pwede yun? Pwede po yung gulay yun eh. Oo. Lahat mga gulay po. Kahit kalabasa pwede? O, Ganun. kalabasa, pwede po yun. Bawal yung mga gata. Bawal po muna yung mga gata. Saka na lang pag Okay, nakarecover po siya. Pwede na yung gata. Okay. Yung pa naluto ng gata, awal yung kalabasa. Post mo yan. Ako naman mag-interview. Mabuti yan na nagagalaw kasi nag-expand yung ano niya. Yung dugo. Oo, nag-circulate yan. Ah. Yan o. Yan o. Pumuputok-putok. Patigas.
Buong katawan yan. Nakaramdam ng sakit. Ito lang yung ginagalaw ko, buong katawan yan, gagalaw yan. Gagalaw, Gagalaw ganun. yan, oo. Oo, kung magalaw, buong katawan. Di ba? Di ba, walang pakiramdam yan. Ngayon, may pakiramdam na sa ngayon. Oo. Kasi, ang sikreto talaga dito, sa mga ganitong sakit, litid, hindi ugat. Litid. Kailangan ka, marunong mo, alam mo kapayan yung litid. Yan. Sakit. Siya na mismo nagkasabing masakit. Kasi bakit masakit? Matigas kasi. Kaya gano'n namamanid siya dahil sa Manhid. matigas. Ngayon, unti-unti na natatanggal yung manhid niya. Unti-unti na natatanggal yung manhid niya. Magkagay yan. Masakit. Nagkakaroon na siya ng lakas o ng pinapawisan. No? Sakit na ay. Kunti lang. Ang ganda ni Kuya magmasad talaga. So dati, hindi niya nakakaramdam ng ano. Hindi. Ang lapid. Dapat kasi pa yun, Okay. gam-gam, ano? Tapos yung paa niya po, kasi nakakaupo naman siya, alalayan niyo lang po, ibabad sa amin na tubig yan. Malaking tulong po yan. Sa? Mainit na tubig. Mainit na tubig. Ituturo ko sa inyo mamaya kung paano ang paggawa. Bago siya matulog. Mainit na tubig, ibabad. Hindi. Kulo po yun, pero ituturo ko sa inyo kung paano. Ano yun. Kasi kailangan yung sobrang init. Kasi yan, ang ugat niyan, pati yung matigas na litid, madadama yan. Para lambutin yan. Ano po Kuya yung tubig na ano? Wala naman nilalagay. Wala. Tubig lang mainit. Tubig lang na mainit. Kasi nakakaupo siya eh. Yung una namin pinuntahan doon sa ano, bedridden na talaga. Pero nung ginalaw ko yung likod niya, gumagalaw-galaw siya eh. Gumagalaw-galaw siya. Naigagalaw niya yung buong katawan niya pag pinisil ko eh. Yung luya po, di ko lalagyan ng ano, ng asukal. Hindi. Masasanay din yan siya. Sa umpisa lang man yun. Yung, isang gata. wag po gatas kasi bawal sa inyo yung gatas. Luya. Pag nakarecover na po kayo, nakakalakad na kayo ng maayos, wala na kayo naramdaman, pwede na kayo kumain ng kahit anong pagkain. Ako man, uyak ko man luya pag inuman. Ang kapitan mo na, yung mga epekto yan. Tapos rin, na magparakape. Kahit yung mga ano, iwas-iwasan nyo. Huwag nyo na maranasan ito. Yung ano, Kuya Fernando, sa tubig na dapat kay nanay, yung sinasabi mo kanina. Pakukuloan po yun. Pagkakulo po, ilagay na kagad sa palanggana, tapos yung kung ano yung una, o kamay o paa, kaya nyo naman po yun, 30 minutes naman po yun. Pagbabad sa paa. Pwede nyo naman isunod yung kamay. Kasi hindi naman pwede pagsabayin. Anong ano nun Kuya Fernan, yung ano tawag niyan? Nakaangat. Kasi siyempre tubig to. Sobrang init yan. Pag inano mo yan, masusunog ang balat. Para hindi masunog ang balat, ihang mo muna. Naka-floating muna siya. Gamot. Ayan po. Nagawa na po natin yung kailangan po ng may karamdaman. Bigyan na po natin siya ng first aid. Uy, ano yan? Binigyan natin siya ng kagaanan ng kahit paano na ibigay natin sa kanya yung kagaangan ng pakiramdam. Kanina medyo mabigat yung pakiramdam niya. Ngayon, kamusta po yung pakiramdam niya? Gumaan ba po o mabigat pa rin? Gumaan na po ang pakiramdam niya. Kanina mabigat ang pakiramdam niya. Ngayon, nung ginalaw natin yung mga litid niya, mga nervous system niya, lalo-lalo yung central nervous system na nakakonek sa lahat ng organ, sa lahat ng kanyang katawan, nagalaw natin yung central nervous system. Malaki pong kagaangan yon kasi yung nervous system na ginalaw natin kanina ay sobrang matigas. Ngayon po, dahil sa ginalaw natin, pinalambot
basa-basa na mapalambot ng ganun-ganun na lang po. Kailangan unti-untiin lang po natin, balik-balikan po natin hanggang sa makarecover po siya. Lalo na po sa mga pagkain na ibinigay natin sa kanya na dapat niya kainin, na isa rin po yung makakatulong sa kanya sa recovery niya. Yun lang po. At marami pong salamat sa support ni Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edna, at Ate Jack. Marami pong salamat. Suportahan niyo po ang Kalingap. At kami po na tumutulong sa mga mahihirap, lalong-lalo na po sa may karamdaman na hindi kaya magpapagamot, walang kakayahan na magpapagamot po, wala dahil sa kahirapan. Andito po kami. Kalingap po, massage therapy po. Handa po kaming tumulong kahit sino po na lumapit sa amin. Handa po kaming magbigay ng service hanggang sa makarecover po sila. Ituturo po namin ang lahat ng dapat nilang gawin, lalo na po yung mga wala pang karamdaman, maiwasan nila ang karamdaman na darating sa kanilang buhay. Sa ngayon pa lang po, magkakaroon sila ng kaalaman na maiwasan para hindi na umabot pa sa kanila yung karamdaman na ganito na hindi na makatayo. Kaya malaking bagay po ang ginagawa ng Kalingap sa paglingap sa mga mahirap at lalo na po sa mga may karamdaman. Marami pong salamat. Suportahan mo po kami. Suportahan niyo po ang Kalingap. Marami pong salamat.